Mainit ang sikat ng araw. Ngunit mas mainit ang tingin ng mga tao sa matandang papalapit sa bangko. Kuskusin kasi ito. Amoy araw. At may bitbit na bayong na tila galing sa basurahan. Hay nako, ay na naman yung lolong pulubi. Bulong ng isang teller na abala sa pag-ayos ng kanyang makeup. Bakit pa araw-araw na lang siyang nandito? Akala mo naman may ipon? Sabat ng kaharap niya habang natatawa. Ang matandang si Simeon ay tahimik lamang na pumila. Wala siyang pakialam sa mga mapanghusgang mata ng mga tao. Subalit sa loob-loob niya, nararamdaman pa rin niya ang sakit. Hindi dahil sa mga salita, kung hindi dahil sa mga alaala ng kahapon. Hoy, sa dulo ka nga pumila. Mabaho ka eh. Ang baho-baho mo eh. Singal ng isang lalaking nakabarong na tila isang manager. Napayuko si Mang Simeon. Hindi dahil sa iya, kung hindi upang pigilan ang panginginig ng kanyang kamao. Hindi pa kasi panahon. Pagkatapos ng halos 30 minutong paghihintay, tinawag siya sa counter. Nilapag niya ang bayong at pinuksan ito. At isa-isang inilabas ang mga barya. Bawat isa ay nililinis niya ng basang tela bago ipasok sa coin tray. Pambihira, kadiri, pwede bang sa ibang branch ka na lang? Reklamo ng teller habang kinakalansing ang mga barya. Tahimik lamang si Mang Simeon. Nilabas niya ang kanyang passbook. Lumang-luma na ito at halos hindi mabasa ang pangalan. Ngunit kung babalikan mo ang bawat pahina, mga dekadang sipag at pagtitipid ang nakasulat roon. Ano to? Account number? Tanong ng teller na hindi man lamang tumitingin sa kanya. Oo, yan ang aking account number. Halos paos na sagot niya. Hindi ba yun yung account na ang laki ng laman? Tanong ng teller sa katabi niya habang nakakunat ang noo. Oo ata, pero imposible. Baka mali lang ang encoding. Tignan mo nga puro barya lang naman ang dinideposito nito. Sagot ng katabi, habang tinitignan siya mula ulo hanggang paa. Deposit complete, 385.50 pesos. Anunsyo ng teller, na halatang hindi masaya. Tumango lamang si Mang Simeon. Isinalampak muli ang passbook sa kanyang bayong at lumakad na papalabas. Paglabas niya, may grupo ng mga kabataang tambay na naghihintay sa kanya. Uy lolo, pengi naman ang barya dyan. Sigaw ng isa, sabay tapo ng plastic na bote sa harapan niya. Tumawa ang grupo. Walang silbi, pulubi na, paepal pa sa bangko. Hindi kumibo si Mang Simeon, ngunit sa ilalim ng kupas niyang sombrero, naniningkit ang mga batang puno ng galit. Hindi niya kailanman sinakta ng sinuman. Pero ang panahon ng pananahimik ay meron ring hangganan. Sa ilalim ng kanyang lumang barong ay nakatago ang isang lihim na kayang gumising sa buong bayan. Isang yaman, isang kwento, at isang pangalan na matagal nang kinalimutan ng mundo. Ngunit hindi magtatagal, ang matandang inaakalang walang halaga ay muling babangon. At sa kanyang muling pagbangon, ang mga dating ng api ay lulod sa harapan niya. Tahimik ang loob ng maliit na barong-barong na tinutuluyan ni Mang Simeon sa gilid ng riles. Sira-sira ang bubong. Tumatagos ang init ng araw. At ang dingding ay gawa sa pinagtagpi-tagping yero. At pati na rin mga bulok na kahoy. Na tila isang hininga na lamang ang pagitan sa pagkaguho. Ngunit sa loob ng bayong na palaging dala ni Mang Simeon, bukod sa mga barya, ay may isa pang bagay, isang lumang ledger na nakabalot sa plastik. Luma ngunit maingat na iningatan. Ito ang talaan ng kanyang mga diniposito sa bangko mula pa noong dekada 80. Noong Lunes, 423.50 pesos. Noong Martes naman, 309. Miyerkules. Binubulong niya habang isinusulat sa papel ang bagong tala. Mahina na ang kanyang mata.
Pero hindi niya kailangan ng salamin para maalala kung gaano kahirap kitain ang bawat sentimo. Bago pa siya naging Mang Simeon ng bangko, siya ay si Simeon Reyes, dating kontratista. May sariling maliit na kumpanya sa pagtatayo ng mga gusali. Ngunit isang araw, isang kasosyo ang tumakas na may dalang milyon-milyong piso mula sa kanilang pinagsikapang proyekto. Ang mas masakit pa, ang kanyang sariling kapatid ang nagtaksil sa kanya. Tinakasan siya ng pera, tinakasan siya ng pamilya, at sinira ang kanyang pangalan. Sa isang iglap, mula sa may bahay at sasakyan, nauwi siya sa paglalakad ng nakayapak. Bit-bit ang tanging naiwan sa kanya. Isang lumang bayong at ang dignidad na ayaw niyang pakawalan. Pero hindi siya sumuko sa buhay. Nag-umpisa siyang muli. Nagbenta ng gulay sa palengke, nagtrabaho bilang pahinante, at sa tuwing may natitirang sukli, kahit 25 pa yan ay itinatabi niya. Tinabi para sa araw na may bumangga sa kanyang muli, pero siya na ang mananatiling nakatayo sa susunod. At ngayon, mahigit 30 taon na ang lumipas. Siya'y may halos 15 milyong piso na sa bangko. At ang mas malupit pa, hindi ito alam ng kahit na sino, ni ng kanyang pamilya, ni ng gobyerno, ni ng mga dating kasosyo at kaibigan. Isang araw, habang binibilang niya ang mga bariyang ipapasok para kinabukasan, merong dumating na bisita. Mang Simeon, nariyan po ba kayo? Tawag ng pamilyar na boses. Sumilip siya sa maliit na siwang ng pintuan. Naroon si Arnold, ang supervisor ng bangko. Matangkad ito, maayos ang polo, at halos hindi siya pinapansin kapag nagdideposito. Ay, bakit ka narito? Tanong ni Mang Simeon. Hindi binubuksan ang pinto. Kasi ho, may problema raw ho sa account nyo. Kailangan nyo raw pong pumirma ulit ng verification form. Sa branch na lang. Bukas ko na gagawin yan. Malamig niyang sagot. Ngunit ang hindi alam ni Arnold, narinig niya ang usapan ng mga empleyado ng bangko noong isang linggo. Hindi kaya matagal nang patay yung totoong may-ari ng account na yon at ginagamit lamang ng matanda ang pangalan? Baka peke ang ID. Dapat ipaprease yung account. Habang sinisilip ni Mang Simeon ang lalaking nasa labas ng kanyang barong-barong, alam niya, hindi lang siya ngayon pinandidirihan. May plano na silang nakawi ng pinaghirapan niyang ipon. Muling isinara ni Mang Simeon ang bayong at inipit ito sa ilalim ng kanyang papag. Hindi niya ito basta-bastang iiwan dahil kung may hawak nito nang hindi niya pinahintulot, isang bangungot ang babagsak sa mga nagbabalak. O at hindi pa nga panahon. Ngunit ang araw ng paghuhukom ay dumarating. At ang mga mapanghusga, mapang-abuso at sakip, ay magugulat kung sino talaga ang matanda nilang tinatawag na walang kwenta. Kinabukasan, maaga pa lamang ay muling naglakad si Mang Simeon patungo sa bangko. Pitpit niya ang bayong, at sa ilalim ng kanyang sombrero, ramdam niya ang mga matang sumusunod sa kanya. Hindi lang ng mga tambay sa kanto, kung hindi pati na rin ng mga taong may posisyon, may kapangyarihan, at may masasamang intensyon. Naku si Lolo Barya, eto na naman. Sigaw ng gwardiya sa labas ng bangko. Tumawa ang isang customer. Puti pa tong matanda. May time na magdeposito araw-araw. Akala mo naman may laman ng account. Ngunit ngayong araw, ay ibang nararamdaman ni Mang Simeon. Merong kaba, may bigat sa dibdib, hindi dahil sa mga mata ng panlalait. Sanay na siya sa bagay na yon. Ang totoong dahilan ay dahil sa mga matang may plano, mga matang hindi lang nandidiri, kung hindi nangangamkam. Pagpasok niya, may dalawang lalaking hindi niya kilala na nakaupo malapit sa loob ng bangko. Maayos ang suot ng mga ito. Parang tagaloob ng gobyerno.
Parehong nakatitig sa kanya habang siya'y lumalapit sa teller. Account number? Tanong ng teller. Ibinigay naman ito ng matanda. Pero hindi pa man nailalapag ang bayong, ay may tumapik sa kanyang balikat. Sir Simeon Reyes? Tanong ng isa sa mga lalaki. Napatingin siya. Bakit? Ako nga pala si Atty. Lorente. At ito naman si Mr. Razon, taga Bangko Sentral. May natanggap kaming report na posibleng peke ang ID nyo at posibleng ginagamit nyo ang account na ito sa illegal na activities. Nanlaki ang mga mata ng mga tao sa loob ng bangko. Ang mga teller ay nagkatinginan. Ang guard ay agad na lumapit. Illegal? Bulalas ng isang teller. Akala ko ba may pera yung matanda na yan? Scammer lang naman pala. Tila naging isang courtroom ang bangko. Lahat ay nakatingin, parang sabik sa eksena. Tahimik lamang si Mang Simeon. Dahan-dahan niyang inilapag ang bayong. Inilabas niya ang passbook, ang mga lumang ID, at kitang-kita na ang lahat ng iyon ay totoo, bagamat luma at kupas. Lahat ng ipon ko, galing sa pawis at tira ko. Aniya. Pero sir, kailangan niyong sumama sa amin para sa verification. Mariing sabi ng abogado. Kung hindi, ipapapris po namin ang account niyo. Habang dinadala siya papalabas, ay mayroong tumawa. Ayan, akala mo kasi kung sinong kuripot. Yun pala, magnanakaw din. Ngunit sa isang iglap, isang babaeng senior teller ang sumigaw. Sandali! Ako po ang humawak sa account ni Mr. Simeon noon pa man. Kilala ko siya. Siya po ay dating kontraktor. Kilala sa buong probinsya. Bago pa man na-scam ang kumpanya nila, ako po ang personal na nag-authorize sa opening ng account na yan. Nagkagulo sa loob ng bangko. Biglang tumahimik ang lahat. Napahiya ang abogado. Hindi alam ng lahat. Ang babaeng iyon ay si Aling Perla. Dating kasama ni Simeon noong panahong siya'y nasa rurok ng tagumpay. Isa siya sa iilang taong hindi nakalimot kung sino talaga si Simeon. Tahimik lamang ang matanda. Hindi siya tumitingin sa mga taong nag-aakusa sa kanya. Hindi pa ito ang tamang sandali para gumanti. Ngunit alam niya, malapit na. At kapag dumating na ang araw na yon, hindi lang ang mga salita ang isusumbat niya, kung hindi ang katotohanan na hindi nila kakayanin. Sa loob ng kanyang barong-barong, habang tahimik na nagkakape si Mang Simeon, muling bumalik sa kanyang alaala ang araw ng kanyang tuluyang pagbagsak. Isang tanghali ang maalinsangan noon. Mainit ang hangin, at sa opisina nilang puno ng plano at pangarap, bigla na lamang sumabog ang balita. Wala na ang pera sa account. Hindi pa makontak si Samuel. Samuel Reyes ang kapatid niyang pinagkakatiwalaan ng kalahati ng kanilang negosyo. Ang taong kasama niya sa lahat ng hirap ay siya rin palang may balak na sirain ang lahat. Pumasok si Simeon sa bangko noong araw na yon. Puno ng kaba. Ngunit nang makita niyang halos wala ng laman ang kanilang corporate account, parang hinugot ang kanyang kaluluwa. Hindi to pwede. Hindi to totoo. Pero totoo. Kinabukasan, pumutok sa lokal na balita. Kumpanyang Reyes Construction, nalugi. Isa sa mga may-ari ay tumakas. Ang mas masakit pa, imbes na habulin ng batas si Samuel, siya pa ang inimbestigahan. Kinamit ng kapatid ang kanyang pangalan sa ilang transaksyong hindi niya alam. Sunod-sunod ang panghusga. Ang mga kaibigan nila sa industriya ay tumalikod na sa kanya. Ang mga dating customer naman ay nagdemanda. Pati ang kanyang sariling asawa na sa unay nanindigan ay nagpaalam rin isang gabi. Dala ang kanilang nag-iisang anak. Ikaw ang may kasalanan, Simeon. Dapat pinantayan mo ang kapatid mo. Mula noon, wala na siya ni isang kausap.
Wala siyang tahanan, wala siyang kaibigan, at wala na siyang pagkatao. Ang naiwan na lamang sa kanya ay ang isang maliit na kahon ng lumang kwintas, lumang larawan ng kanyang anak, at ang bayong na siyang naging saksi sa lahat ng kanyang pagbagsak at pagbabalik. Hindi niya kailanman kinalimutan ang mukha ng kapatid niya. Ang ngiti nito nang huling makita niya ito sa isang larawan online. Nasa ibang bansa ito. Masaya, may bagong pamilya, at tila walang pagsisisi. Hindi siya nagpahuli sa emosyon. Pinag-ipunan niya ang bawat sentimo. Bawat bariyang ipinasok niya sa bangko ay may kasamang panata. Balang araw, makikita nilang hindi ako ang duwag. Hindi ako ang magnanakaw. At hindi ako ang dapat nilang ikahiya. At ngayon, habang patuloy siyang iniinsulto ng mga hindi nakakakilala sa kanya, habang sinisigawan ng mga tao sa bangko ang kanyang pagkatao, nagpupupuyos ang damdamin sa loob niya. Hindi niya gustong gumanti noon, pero ngayong nakikita niyang pinaplano siyang agawan ng perang pinaghirapan niya, napagtanto niyang kailangan niyang itama ang lahat. At ano ang unang hakbang? Balikan ang apelidong kinuha sa kanya. Tumayo siya mula sa pagkakaupo. Kinuha ang lumang photo album. Binuksan ang pinakahuling pahina. At naroon ang lumang larawan ni Samuel. Suot ang singsing ng pamilya. Hawak ang isang baso ng alak habang nakangiti. Samuel, oras na. Sa susunod na araw, hindi na siya nagtungo sa bangko. Sa halip ay nagtungo siya sa isang kilalang law firm. Ang opisina ng Villaroma Law and Associates ay nasa ika-4 na palapag ng isang gusaling salamin sa Makati. Malinis, tahimik, at hindi inaasahang puntahan ng isang matandang nakatsinelas at pitpit ang isang guskusing bayong. Pagpasok pa lamang ni Mang Simeon, agad na siyang tinignan ng receptionist mula ulo hanggang paa. Merong kunot sa noo, ngunit hindi makapanghusga kaagad. Nakita niya ang hawak nitong appointment slip na may pirma ni Atty. Marco Villaroma mismo. Pasok po kayo, Sir Simeon. Naghihintay na po si attorney. Pagbukas ng pinto, isang matikas na lalaki ang tumayo. Mang Simeon, ikinagagala ko po kayong makita. Ako po si Atty. Marco, anak ni Atty. Felix, yung abogadong tumulong sa inyo noon sa kaso nyo laban sa mga creditors. Naalala niyo po ba? Napangiti ang matanda. Oo, naalala ko. Siya lang ang naniwala sa akin noong panahong lahat ay iniwan ako. Hindi po kami nakakalimot, lalo na ang tatay ko. Ngayon, kami naman po ang tutulong. Mula sa bayong, inilabas ni Mang Simeon ang mga envelope na may lamang mga dokumento. Mga sulat kamay, lumang bank transactions, at higit sa lahat, mga ebidensya ng perma at pondo na inilipat ni Samuel gamit ang kanyang pangalan. Ito ang kailangan ko. Gusto kong buhayin ng kaso. Napakamot sa ulo si Atty. Marco. Matagal na ho ang kaso, pero kung may bagong ebidensya, lalo na kung may transaction trail, may laban tayo. Hindi lamang laban ang gusto ko. Aniya, gusto kong ibalik ang pangalan ko at ang gusto kong makita siyang magbayad. Hindi lang sa korte, kung hindi sa mata ng lahat ng taong hinusgahan ako. Sa sumunod na araw, sinimulan ng legal team ang paghahain ng reopening petition para sa kasong fraud, estafa, at identity theft laban kay Samuel Reyes. At habang ginagawa ito, si Mang Simeon ay bumalik sa bangko, ngunit hindi upang magdeposito. Suot niya pa rin ang lumang damit, bitbit pa rin ang bayong. Ngunit ngayong araw, may kasama siyang tauhan mula sa law firm at isang auditor mula sa Bangko Sentral. Pagpasok pa lamang niya, napatigil ang lahat
Ang mga teller na tumawa sa kanya noong nakaraan ay napalunok. Ang gwardiya ay hindi makatingin ng diretso. "Good morning po, Sir Simeon." Pati ng branch manager, habang pilit ang ngiti. "Magandang araw," sagot naman niya. Malamig ngunit po ang loob. "Nandito po kami para sa official audit ng aking account. Nais ko ring magsampa ng formal na reklamo laban sa ilang empleyado rito na nagpapakalat ng maling impormasyon at pinagtatangka ang questionin ng legalidad ng aking account." Hindi makakibo ang manager, lalo hindi ang teller na nagbiro na siya ay scammer. "Pasensya na po, akala po kasi namin." "Yun na nga ang problema," sagot ng matanda. "Masyado kayong mahilig mag-akala." Umalis si Mang Simeon at taas ang noo. Hindi pa tapos ang laban. Pero ngayon, siya na ang may hawak ng alas. At sa bawat hakbang niya pauwi, alam niyang naluluto na ang pagbagsak ng mga umapi sa kanya. Dahan-dahan ngunit sigurado. Ilang linggo ang lumipas mula nang muling buksan ang kaso. Unti-unting lumalakas ang ingay sa social media. Isang kilalang investigative blogger ang nakakuha ng impormasyon mula sa isang insider sa law firm. Isang artikulo ang lumabas. Ito ay ang lolong laging nakabariyang bayong. May lihim na yaman pala at biktima ng malalim na panlilinlang. Naging usap-usapan ito sa mga kanto, sa mga bangko, sa tindahan, at pinagpipiestahan ng kwento ng isang matandang akala'y pulubi, pero milyonaryo pala. Hindi lang basta milyonaryo, isang dating negosyanteng niloko ng sariling kadugo. Sa barbershop, may narinig si Mang Simeon habang dumaraan. "Hindi ko alam, tol. Nakakaya yung nagpaya sa kanya, no? Yun pala, sila ang tunay na makikitid ang utak." "Kaya nga, tol eh. Tapos ang bangko raw, pinagmulta. Kasi hindi inimbestigahan kaagad yung reklamo ng lolo." Tahimik lamang si Mang Simeon. Ngunit sa likod ng kanyang katahimikan, pumutok na ang tinig ng katotohanan. Samantala, sa labas ng bansa, isang taong nagngangalang Samuel de la Cruz Reyes ang nabigla ng tumanggap ng supina. Nandilat ang mga mata sa pagbasa ng nilalaman. Kaso ng pandaraya, identity theft, at falsification of documents. Napakapit siya sa mesa. "Hindi maaari. Imposible ito. Tapos na yun. Matagal na panahon na yun." Pero hindi pa pala. At sa loob ng subpina, ay naka-attach ang larawan niya noong kasagsagan ng transaksyong pinirmahan niya gamit ang pangalan ni Simeon. Merong testigo, may papeles, at may digital tray. Dito nagsimula ang sunod-sunod na interview request kay Mang Simeon. Ngunit tinanggihan niya ang lahat. "Hindi ko kailangan ng kamera. Gusto ko lang ng katarungan." Gayunman, lumabas ang isang dokumentaryo sa YouTube. Ang matandang bariyang may milyong dangal. Ikinuwento rito ang buong kasaysayan niya. Mula sa pagiging kontraktor, sa pagkakaloko, sa pagkawala ng pamilya, at sa pagbangon sa pamamagitan ng sipag, pariya, at pananalig. At sa isang eksklusibong panayam sa radyo, si Aling Perla, ang senior teller na nagsalita para sa kanya, ay naglabas ng saloobin. Sa bawat araw na dinadala niya ang bayong na yon, dala niya ang bigat ng kahapon. Pero kahit kailan, hindi ko siya nakitang sumuko. Siya ang nagpapaalala sa akin kung gaano kahalaga ang dignidad. Hindi na napigilan ang pagbalik ng respeto kay Mang Simeon. Sa harap ng bangko, ang dating mga nandidiri ay ngayon ay bumabati. "Good morning, Lola Simeon. Saludo po kami sa iyo." Pero higit sa lahat, may isang lihim na dumating sa kanyang buhay. Mula sa isang matagal na niyang hindi nakikita. Araw ng Sabado, tahimik ang paligid, at maaga pa lamang ay iniligpit na ni Mang Simeon ang kanyang mga kagamitan sa loob ng barong-barong. Ngayon ang araw ng muling pagkikita nila ng anak niyang si Andre.
Matapos ang mahigit na 20 taon ng katahimikan at pagkawala. Hindi niya alam kung anong mararamdaman, galak ba o galit at pagsisisi. Bitbit ang lumang photo album, suot pa rin ang pamosong kupas na polo at ang kanyang tsinelas na halos butas na ang swelas. Tumungo siya sa isang maliit na karinderya sa Cubao, ang lugar na itinakda sa sulat. Pagdating niya roon, agad niyang natanaw ang isang binatang lalaki. Malinis ang gupit nito. May suot na itim na polo at halatang kinakabahan. "Tay?" Napalingon si Mang Simeon. Tumayo si Andre. Hawak ang isang munting regalo sa kamay. "Ako po ito, Tay. Si Andre. Ako po yung anak niyo." Hindi kaagad nakapagsalita si Mang Simeon. Tumango lamang siya at mahinang ngiti ang sumilay sa kanyang labi. Ikaw na nga." Napatahimik sila sa loob ng ilang minuto. Tanging tunog ng kutsarang tumama sa plato at mahinang tunog ng radyo ang kanilang naririnig. Wala sa kanila ang unang gustong magsalita, hanggang sa si Andre na mismo ang bumasag ng katahimikan. Tay patawad. Umalis kami ni Mama noon kasi natakot siya. Akala niya talagang may sahala kayo. Lahat galit sa inyo at wala kaming lakas ng loob na humarap. Ilang taon ka noon? Bata pa po ako noon, Tay. Pero ngayon, nang mabalitaan ko ang patungkol sa inyo, nang mabasa ko ang kaso at ang dokumentaryo, hindi ko po kinaya. Sinisisi ko po ang sarili ko, Tay. Hindi na napigilan ni Mang Simeon ang pagtulo ng kanyang mga luha. Hindi siya umiiyak para sa sarili, kung hindi para sa mga panahong nawala. Mga pagkakataong hindi niya maibabalik. Ngunit sa kabila ng lahat, ang puso niyang wasak ay unti-unting muling bumuo ng pag-asa. Huwag mong sisihin ang sarili mo, anak. Hindi mo naman alam ang buong kwento noon. Ang mahalaga ay nandito ka na. Nagabot ng sobre si Andre. Galing ito sa kumpanya na pinapasukan ko. Accountant po ako. Na-research ko po ang legal status ni Tito Samuel. Bukod sa mga kaso nyo, may ibang under investigation pa siya. Pati ang pangalan niya sa ibang bansa. Fake identity rin. Mula sa pagiging bata noon, ngayon si Andre na ang tila may mas lakas ng loob. At sa simpleng ngiting iyon, alam ni Mang Simeon na may pag-asa pang muli nilang mabuo ang kanilang pamilya. Pag-uwi niya, hindi niya binuksan ang radyo. Hindi niya na rin pinagtuunan ng pansin ang mga usapan ng kapitbahay. Hindi na mahalaga kung ano pa man ang sasabihin ng mundo. Dahil ngayon, may boses na siyang kakampi. At higit sa lahat, may anak siyang muling naniniwala sa kanya. Isang araw pagkagaling ng mag-ama sa bangko, may mga reporter na nag-interview kay Mang Simeon. Lolo Simeon, anong masasabi niyo sa mga taong nanghusga sa inyo? Tumigil siya sandali at lumingon. Maraming salamat. Aniya, salamat sa inyo. Dahil sa inyo ko natutunang magpakatatag at sa mga nanakit sa akin, hindi ko na kailangan ng paghihiganti. Dahil ang totoo, ang tunay na hustisya ay kapag nagsilbing aral ang sakit. Pagbalik sa bahay, meron palang naghihintay na sulat. Isang imbitasyon mula sa isang kilalang universidad para magsalita bilang panauhing pangdangal sa kanilang seminar sa pagpapakumbaba at hustisyang panlipunan. Napangiti si Mang Simeon. Sinong mag-aakalang ang matandang madungis na binabaliwala ng lipunan, ngayon ay magiging tagapagsalita patungkol sa dignidad at karapatan. Sa gabing iyon, habang nagsusulat siya ng talumpati, muling bumalik sa kanyang mga alaala. Ang sakit, ang gutom, ang panlalamig ng mundo. Pero ngayon, sa bawat tiklop ng papel, ay may kasamang pagkilo. Dumating ang araw ng talumpati ni Mang Simeon sa universidad. Maraming estudyante, guro, at mga profesional na dumalo. Lahat sabik na marinig ang kwento ng matandang minsang tinuring na pulubi, ngunit ngayon simbolo ng katatagan at karangalan.
Habang inaayos ang mikropono, naramdaman ni Mang Simeon ang bahagyang pangangalog ng tuhod. Ngunit pagkatingin niya sa unang hilera, ay naroon ang kanyang anak na si Andre. Nakatayo ito. Nakangiti at nagsisenyas. Kaya mo yan, Tay. Sa likod nito, may isang dating empleyado ng bangko. Kasama pa ang ilang opisyal na noon ay naging tahimik lamang sa kanyang kaso. Huminga siya ng malalim. Magandang araw po sa inyong lahat. Panimula niya. Ang pangalan ko po ay Simeon R. de la Cruz. Sa matagal na panahon, hindi ako kinilala sa ganyang pangalan. Ako ang matandang may bayong. Ako ang lalaking pinandidirihan ng marami. Ako ang tinutulungan ng ilan, pero nilalait ng karamihan. Tumahimik lamang ang buong bulwagan. Pero unti-unti, barya-barya akong nag-ipon. Hindi dahil sa wala akong alam, kung hindi dahil yun lang ang natitira sa akin nang alisin sa akin ng lahat. Katulad na lamang ng mga lupa, negosyo, pati pangalan ko, pati na rin ang anak ko ay nawali sa akin. At lahat ng yan ay hindi dahil mahina ako, kung hindi dahil pinagkaitan ako ng katarungan. Narinig ang bahagyang hikbi mula sa isang estudyante. Pero sa bawat baryang inipon ko, dala ko ang dignidad ko. Hindi ko kailanman inipon ang galit sa puso ko. At ngayon eto ako, buhay na buhay, at may mas yaman pa kaysa sa mga taong tumalikod sa akin. Nagpalakpakan ang lahat. Habang mababakas naman sa mukha ni Mang Simeon ang kaligayahan. Nang matapos ang programa, naglakad si Mang Simeon palayo, kasabay ng kanyang anak si Andre. Ngunit bago sila makasakay sa sasakyan, bigla na lamang may dumating na luxury SUV. Bumaba roon si Samuel, na sa wakas ay na-extradite at pansamantalang pinalaya para harapin ang kaso. Tumawa ito ng malamig. Matanda ka pa rin. Kahit na mayaman ka, mukha ka pa rin pulubi. Ngunit bago pa makapagsalita si Mang Simeon, sumagot si Andre. Diretso ang tingin. Hindi po itsura ang batayan ng dignidad. Pero sa kaso po ninyo, tiyak na ang itsura ng kakaharapin nyo ay pagkabilanggo. Hinampas ni Samuel ang pintuan ng SUV at saka umalis. Tahimik lamang si Mang Simeon. Ngunit ang ngiti niya ay banayad, puno ng katahimikan ng tagumpay. Lumipas ang ilang buwan. Sa isang simpleng baryo sa probinsya ng Quezon, muling nagpatayo si Mang Simeon ng bahay. Hindi mansyon, hindi rin malapalasyong tahanan. Isa lamang itong maliit ngunit matibay na bahay na gawa sa pinaghalo-halong kahoy at bato. May malawak na hardin na tinataniman niya ng mga gulay at isang bangkong yari sa kahoy sa ilalim ng mangga. Dito niya piniling tumira, malayo sa ingay ng lungsod, malayo sa mga mata ng mapanghusga, at malapit sa kapayapaang matagal na niyang hinintay. Si Andre, paminsan-minsan ay bumibisita sa kanya. Nagdadala ng groceries at kasamang naninirahan ng ilang araw sa tuwing may bakasyon. Likas sa kanyang ama ang payak na pamumuhay at yun ang gusto niyang sundan. Lumipas pa ang panahon. Dumating ang kanyang kaarawan. 70 taon. Walang engrandeng handaan. Meron lamang lugaw, may pansit, at may lumang radyo na tumutugtog ng kundiman. Pa, sambit ni Andre habang iniabot ang regalo. Isang lumang bayong, pero sa loob ay isang album ng kanilang mga litrato mula nang muling nagkita sila. Ngunit si Mang Simeon, pinisilang balikat ng anak. Alam mo ba anak, sa dami ng bariyang tiniis ko sa bangko, wala ni isa roon ang mas mahalaga sa akin kung hindi ang natutunan ko na ang tunay na kayamanan ay ang mga taong bumabalik kahit huli na upang yakapin kang muli. Habang lumulubog ang araw, umupo silang dalawa sa ilalim ng punong mangga. Mag-ama,
magkatabi, at walang galit, walang hinanakit. Nakamit na ni Mang Simeon ang hustisya. Nakulong na ang kanyang kapatid na walang ibang ginawa kung hindi ang gumawa ng mga kabalbalan, gumawa ng kasamaan, at gumawa ng mga hindi magagandang bagay. Ngayon ay matatahimik na si Mang Simeon. Payapa na ang kanyang puso sapagkat nagkaroon na ng hustisya. Sa wakas, ang matandang tinuring na wala, ngayon ay taglay ang lahat ng tunay na kayamanan sa mundo. Pagkakataong itama ang nakaraan, katahimikan sa puso, at dangal na hindi kailanman kayang bilhin.